Sa isang baryo na matagal nang nakatanim sa kasaysayan ng mga kwento ng kababalaghan, may isang kwento na hindi malimutan ng mga nakasaksi. Ang kwentong ito ay isang misteryo na nagsimula sa isang bata, si Mario, na mas kilala sa tawag na batang taga-tinda ng buntot pagi. Siya ang batang madalas magtinda ng buntot pagi sa buong baryo, isang kakaibang hanap buhay, ngunit may mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa likod ng negosyo niyang ito. Si Mario, bagamat bata pa, ay may pusong matapang. Hindi siya takot sa mga kwento ng mga matatanda ukol sa aswang at iba pang nilalang ng dilim. Ngunit, sa isang gabi na hindi niya malilimutan, nagbago ang lahat. Habang naglalakad siya sa madilim na daan na pabalik mula sa tindahan, napansin niyang may mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng mga puno. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanya, at parang may isang bagay na sumusunod sa kanyang mga yapak. Wala siyang nakitang tao, pero ang pakiramdam ay hindi niya matanggal, parang may isang anino na sumusunod, naghihintay na dumating siya sa kanyang pag-uwi. Ang mga matatanda sa baryo ay madalas magkwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, magtago sa dilim, at maghasik ng takot sa mga hindi nakakaalam. Sabi nila, may mga aswang sa baryo, at sila raw ang dahilan kung bakit laging may nawawalang hayop o minsan, tao. Ang kanilang paboritong pagkain ay ang buntot pagi, kaya naman naging kakaibang kabuhayan ni Mario ang pagtinda nito. Pero hindi siya nagduda. Hanggang isang gabi, ang buong baryo ay nagising sa isang kakaibang ingay. Isang sigaw ang narinig mula sa kabundukan, at may nagsabi na may isang bata na muling nawala. Si Mario. Sa mga susunod na araw, lahat ng mata ay nakatutok kay Mario. Ngunit siya ay nagbalik, pero may kakaibang nangyari sa kanya. Iba ang tingin ng mga tao sa kanya. Parang may alinlangan sa kanilang mga mata. Lalo na ang mga matatanda. Ipinagpatuloy ni Mario ang pagtinda ng buntot pagi, ngunit may mga pagkakataong hindi na siya nakikita sa hatingabi. At ang mga batang katulad niya ay nagsimulang magsabi ng mga kwento na may mga dilim na sumusunod sa kanya. Na parang may tinatagong lihim si Mario. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ito, natutok ang mga mata ng buong baryo kay Mario, at ang mga kwento ng aswang ay muling nabuhay. Tinanong si Mario, pero ang sagot niya ay laging puno ng misteryo. Wala siyang sinabing direkta, ngunit parang may malaking bagay na tinatago. At sa bawat araw na lumilipas, ang presensya ng isang kakaibang nilalang ay nararamdaman sa baryo. May nagmumultong anino na hindi matukoy, at sa gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig na ingay sa kabundukan, mga tunog ng mga pakpak, isang alon ng hangin, at isang sigaw mula sa madilim na kagubatan. Kaya't mga kaibigan, ang tanong ay, ano nga ba ang nangyari kay Mario? Siya ba ay naging isang aswang na rin, tulad ng mga kwento ng matatanda? O may mas malalim pang lihim na kailangang tuklasin? Abangan ang susunod na kabanata sa kwentong ito ng aswang, isang kwento ng takot, lihim, at ang walang katapusang paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon na tila puno ng kababalaghan, unti-unting nagsimulang mag-usap ang mga tao sa baryo. Ang simpleng kwento tungkol sa batang nagtitinda ng buntot pagi ay biglang naging laman ng usapan sa bawat sulok, sa palengke, sa tabing ilog, at kahit sa maliit na kapilya. Hindi nila mawari kung bakit parang biglang nag-iba ang kilos ni Mario. Dati, masayahin siyang bata, palaging nakikipaglaro sa mga kaibigan sa ilalim ng araw. Pero ngayon, tahimik na siya, parang laging may iniisip at bihirang makita sa liwanag ng araw. Isa sa mga unang nakapansin ng kakaibang pagbabago kay Mario ay si Aling Puring, ang matandang tindera ng gulay sa palengke. Nang bumalik siya kinabukasan upang sabihin ang nakita, pinagtawanan siya ng iba. Pero sa kabila ng tawanan, may ilan ang naniwala. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng baryo na may matandang alamat tungkol sa isang nilalang na nagbabalik tuwing kabilugan ng buwan, isang nilalang na sinasabing aswang. Sa kalagitnaan ng mga usapan, si Mario ay tila walang alam.
Patuloy niyang dinadala ang buntot pagi sa palengke, tahimik na ginagawa ang trabaho niya. Pero hindi maiwasang isipin ng ilang tao kung bakit napili ng bata na magtinda ng ganoon. Ang buntot pagi, sa kwento ng mga matatanda, ay isang bagay na sinasabing takaw sa atensyon ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, tila wala naman siyang pakialam. Para bang sanay na siya sa kakaibang takot na bumabalot sa baryo. Ang baryo kung saan lumaki si Mario ay hindi pangkaraniwan. Nakalibing ito sa paanan ng bundok, malayo sa syudad, at napapalibutan ng makakapal na gubat. Ang gubat na ito ay kilalang tahanan ng mga kwento ng kababalaghan. Maraming dekada na ang nakalipas, may mga ulat ng mga nawawalang tao na hindi na natagpuan. Sabi ng matatanda, ang gubat ay may sariling mga batas. Kung hindi ka marunong gumalang sa mga nilalang dito, maaari kang mawala ng tuluyan. Laging pinaalalahanan ang mga bata na huwag maglaro ng malayo sa gubat, pero si Mario, tila wala siyang takot. Ilang beses na rin siyang nakitang naglalakad papunta roon, lalo na kapag gumagabi na. Isang gabi, napansin ni Mang Tasyo, ang tagapagbantay ng baryo, si Mario na naglalakad patungo sa gilid ng gubat. May dala-dala siyang sako at halatang nagmamadali siya. Sinubukan siyang tawagin ni Mang Tasyo pero hindi siya tumigil. Sa halip, parang nagmamadaling mawala si Mario sa kanyang paningin. Kinabukasan, tinanong siya ni Mang Tasyo kung ano ang ginawa niya sa gubat, pero tahimik lang si Mario. Tumango lang siya at mumiti ng bahagya, isang ngiti na may halong kaba at misteryo. Hindi alam ni Mang Tasyo kung magtitiwala siya sa bata, pero ramdam niyang may kakaibang nangyayari. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumadami ang kwento tungkol kay Mario. May ilan pa ngang nagsabing naririnig nila ang pagtahol ng mga aso tuwing gabi malapit sa kanyang bahay. Sabi nila, ang mga aso raw ay nakakaramdam ng presensya ng aswang. Ang mga kwento ay tila nagiging mas matindi habang lumalapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Pero sa likod ng lahat ng ito, nanatili si Mario sa kanyang tahimik na mundo. Sa bawat tindang buntot pag ginahawak niya, parang may mabigat siyang dalahin. Ang tanong ng lahat ay ito, ano nga ba ang lihim na itinatago ni Mario? At bakit tila hindi siya tinatabla ng takot sa mga kwentong aswang? Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang baryo ay tuluyang binalot ng kaba, naghihintay sa maaaring mangyari. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang baryo ay tahimik, pero ang katahimikan ay parang may dalang bigat. Ang mga tao ay nagkulong sa kanilang mga bahay, pinagsarado ang bintana, at siniguro na walang puwang para makapasok ang hangin mula sa labas. Ang ilan sa kanila ay nagdasal, habang ang iba'y pinilit kalimutan ang takot sa pamamagitan ng kwentuhan. Pero kahit anong gawin nila, hindi maitatanggi ang presensya ng kaba na bumabalot sa bawat sulok ng baryo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mario ay wala sa bahay. Si Aling Puring ang unang nakapansin na nawawala si Mario. Dati, kahit gabi na, makikita pa rin siya sa labas, nag-aayos ng kanyang paninda o naglalaro sa harapan ng kanilang bahay. Pero ngayon, ni anino niya ay wala. Mabilis niyang ikinalat ang balita sa iba pang kapitbahay, at ang usap-usapan ay bumilis na parang apoy. Bakit siya wala sa bahay sa ganitong oras? Tanong ni Aling Puring. Hindi ba't dapat siya ang pinakakabado dahil sa mga kwentong aswang? Samantala, si Mang Tasyo, na sanay magbantay sa gabi, ay muling nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang kubo sa dulo ng baryo, napansin niya ang mahinang kaluskos sa likod ng mga punong kahoy. Tumigil siya at nagmasid. Sa dilim, nakita niya ang isang mabilis na anino na dumaan sa kanyang gilid. Sa una, inisip niyang baka hayop lang iyon, pero nang marinig niya ang tila mahinang bulong, napaisip siya. Mario, tanong niya, pero walang sumagot. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Aling Linda, ang tagapamahala ng maliit na tindahan, ay may ibang kwento. Sinabi niyang may lumapit sa kanyang bahay noong nakaraang gabi,
isang nilalang na hindi niya makilala. Sa liwanag ng kanyang lampara, nakita niya ang anino ng isang tao na tila payat at gutom na gutom. Nang tanungin niya kung sino iyon, walang sumagot. Nawala na lang ito bigla na parang usok. Hindi niya mayalis sa isipan na baka si Mario iyon, pero hindi niya sigurado. Habang patuloy ang gabi, lalong lumalim ang misteryo. Ang mga tao'y nagtipon sa gitna ng baryo, malapit sa kapilya. Nagdesisyon silang mag-usap-usap tungkol sa mga nangyayari. Hindi normal ang mga ganitong pangyayari, sabi ni Mang Kanor, isang matanda na kilala sa kanyang kaalaman sa mga alamat ng baryo. May kakaibang puwersa na gumagalaw dito. At kung si Mario nga ang nasa sentro nito, kailangan nating malaman kung bakit. Isang batang babae, si Lita, ang biglang nagsalita. Siya ay isang kaibigan ni Mario, at kahit natatakot siya, ibinahagi niya ang kanyang nalalaman. Isang beses po, nakita ko siyang may kausap sa gubat, sabi ni Lita, nanginginig ang boses. Hindi ko nakita kung sino, pero narinig ko siyang nagsalita na parang may sinusumpaan siya. Parang may pinapangako siya sa dilim. Tahimik ang lahat matapos ang kwentong iyon. Hindi nila alam kung dapat bang paniwalaan ang batang babae, pero ang mga detalye ay sapat para magdagdag ng takot sa kanilang mga puso. Habang ang baryo ay tuluyang binalot ng tensyon, si Mario naman ay nasa gitna ng gubat. Sa kabila ng kadiliman, parang kabisado niya ang kanyang dinaraanan. Hawak niya ang isang sako, at sa loob nito ay mga buntot paginatila sariwang huli. Narating niya ang isang bahagi ng gubat kung saan may malaking puno na tila nakatanim na roon mula pa noong sinaunang panahon. Dito may naghihintay sa kanya. Isang anino na hindi malinaw ang anyo, pero ang presensya nito ay napakabigat. Dinala ko na ang gusto mo, bulong ni Mario, nanginginig ang boses, pero pilit na nagtatapang-tapangan. Nilapag niya ang sako sa paanan ng puno, at sa isang iglap, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang paligid. Ang mga dahon ng puno ay biglang kumaluskos kahit walang hangin. Narinig niya ang isang mababang boses na nagmula sa dilim, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Ang pakiramdam niya ay tila siya ay nasa pagitan ng gising at panaginip, na parang ang bawat segundo ay may dalang panganib na hindi niya kayang takasan. Sa baryo, ang mga tao ay nagsimula ng mag-alala kung nasaan si Mario. Ang ilan ay gustong maghanap, pero ang iba'y natatakot na baka may makaharap silang hindi nila kayang labanan. Samantala, si Mang Tasyo ay nagdesisyong sundan ang anino na nakita niya kanina. Sa kanyang paglalakad papasok sa gubat, narinig niya ang malalayong kaluskos at ang tila pag-iyak ng isang batang lalaki. Ang gabi ay naging mas madilim at ang bawat hakbang ng mga tao ay tila nagdadala sa kanila sa mas malalim na misteryo. Ano ang ginagawa ni Mario sa gubat? Sino ang kausap niya? At ano ang kahihinatnan ng baryo sa gitna ng mga kwento ng aswang at kababalaghan? Habang papalapit ang kasagutan, mas lalong dumadami ang tanong, at ang takot ay tuluyang bumalot sa lahat. Habang si Mang Tasyo ay patuloy na naglalakad papasok sa gubat, napansin niyang lalong umiingay ang paligid. Ang mga kaluskos sa dahon at ang ihip ng hangin ay parang nagiging mas malakas sa bawat hakbang niya. Sa liwanag ng kanyang maliit na lampara, nakita niya ang mga puno na tila mas matataas at mas makakapal kaysa sa dati. Parang ibang mundo ang kinaroroonan niya. Pero kahit natatakot, patuloy siyang naglakad. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang maaaring nangyari kay Mario at kung bakit siya nasa gubat sa ganitong oras. Samantala, sa gitna ng gubat, si Mario ay nakatayo pa rin sa harap ng matandang puno. Ang mga buntot pagi na kanyang dinala ay nakalapag sa lupa, at tila may isang nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa anino ng mga sanga. Hindi niya makita ng malinaw ang anyo nito, pero ang presensya nito ay napakabigat. Tila may pumupuwersa sa kanya na manatili roon, kahit ang puso niya ay naglalaban sa takot. Mula sa dilim, nagsalita ang nilalang.
Ang boses nito ay mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Handa ka na bang bayaran ang hinihingi ko? Tanong nito. Nanginginig si Mario habang pilit niyang nilalabanan ang kanyang kaba. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Dinala ko ang buntot pagi tulad ng napag-usapan natin, sagot niya. Pero sa loob niya, may tanong na hindi niya kayang alisin. Tama bang pumasok siya sa kasunduan na ito? Hindi niya akalaing aabot sa ganito ang kanyang desisyon. Sinimulan niya ang pagtitinda ng buntot pagi para makatulong sa kanyang pamilya, pero nang dumating ang pagkakataon na may kakaibang alok na dumating sa kanya, hindi niya naisip ang maaaring mangyari. Sa baryo, ang takot ay lalong lumalakas. Ang mga tao ay nagsisimula ng magduda kung ligtas pa bang manatili sa kanilang mga bahay. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang hangin ay tila malamig na parang nagdadala ng masamang balita. Si Aling Puring at ilang mga kalalakihan ay nagtipon upang mag-usap kung dapat bang sundan si Mang Tasyo sa gubat. Pero ang karamihan sa kanila ay natatakot. Kung si Mario man ang dahilan ng lahat ng ito, paano natin siya haharapin? Tanong ng isa. Baka may nilalang na nasa likod niya. Habang ang baryo ay nag-aalangan, si Mang Tasyo ay narating na ang gitna ng gubat. Sa di kalayuan, nakita niya si Mario. Ang bata ay nakatayo sa harap ng malaking puno, at ang mga mata niya ay tila nakapako sa isang bagay sa dilim. Ang sako ng buntot pagi ay nakabukas, at ang paligid ay parang nababalot ng kakaibang enerhiya. Tumigil si Mang Tasyo at nag-isip kung dapat ba niyang lapitan si Mario o manood na lamang mula sa malayo. Pero bago siya makapagdesisyon, narinig niya ang boses na tila nagmumula sa puno mismo. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito, pero naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Parang sinasakal ang dibdib niya. Mario, sigaw ni Mang Tasyo, pero hindi sumagot ang bata. Parang wala itong naririnig. Sa halip, tumingin ito sa puno, na parang hinihintay ang isang sagot mula sa nilalang sa dilim. Sa bawat segundo, ang presensya ng nilalang ay nagiging mas malinaw. Ang anino nito ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Tila lumalapit ito kay Mario, at sa bawat hakbang nito, ang lupa ay parang nanginginig. Umalis ka na riyan, Mario, muling sigaw ni Mang Tasyo, ngayon ay mas malakas. Ngunit biglang lumingon ang bata sa kanya. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, parang may ibang Mario ang kanyang nakita. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pero sa ilalim ng takot na iyon ay may tila isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Mang Tasyo, kailangan ko itong gawin, sagot ni Mario, ang boses niya ay halos pabulong. Anong ginagawa mo? Sino ang kausap mo? Tanong ni Mang Tasyo, habang dahan-dahan siyang lumalapit. Pero bago pa makasagot si Mario, ang nilalang sa dilim ay biglang nagbago ng anyo. Ang anino nito ay unti-unting nagkaroon ng hugis, at ngayon ay malinaw na malinaw ang mga mata nito, maliwanag na pula, at parang tumatagos sa kaluluwa ng sinumang titingin. Ang hangin ay biglang naging mabigat, at naramdaman ni Mang Tasyo na parang hinihila siya ng di nakikitang lakas. Ang mga buntot pagi ay hindi sapat, sabi ng nilalang, ngayon ay malinaw na naririnig ni Mang Tasyo ang boses nito. May mas malaki akong hinihingi. Tumingin ito kay Mario, at ang bata ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Sa harap ng lahat ng ito, si Mang Tasyo ay nasa kalagitnaan ng desisyon, lalapit ba siya at haharapin ang nilalang, o tatakbo pabalik upang babalaan ang mga tao sa baryo. Sa bawat sandali, ang takot at tensyon ay tumataas, at ang misteryo sa likod ng gubat ay unti-unting nalalantad. Habang si Mang Tasyo ay nakatayo sa gitna ng gubat, parang bigla siyang naipit sa pagitan ng realidad at isang mundo na hindi niya maintindihan. Ang boses ng nilalang ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ang bawat salita nito ay parang bumibigat sa kanyang dibdib. Tila hindi sapat ang lakas niya para makagalaw, ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Si Mario ay nasa harap niya, nakapako pa rin ang mga mata sa nilalang. May kakaibang lungkot sa mukha ng bata,
na para bang nauunawaan na niya ang magiging kapalit ng lahat ng ito. Mario, hindi mo kailangang gawin to, sabi ni Mang Tasyo, nanginginig ang boses. Pero bago pa makasagot si Mario, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid nila. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang maglagas, at ang lupa ay parang gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Mula sa anino ng nilalang, tila may isa pang anyo na bumubuo. Ang bagong presensyang ito ay mas malaki, mas madilim, at mas nakakatakot. Biglang napagtanto ni Mang Tasyo na hindi lamang isang nilalang ang nasa kanilang harapan, may dalawa, at tila mas makapangyarihan ang bagong dumating. Hindi ako ang huling kailangan mo kausapin, sabi ng una, ang boses nito ay mababa pero malinaw. Ang susunod ay narito na. Tumayo ang bagong anyo sa tabi ng puno, at ang presensya nito ay tila mas nakakatakot kaysa sa una. Ang mga mata nito ay hindi pula, kundi itim na parang kawalan. Sa sandaling tumingin ito kay Mario, napansin ni Mang Tasyo ang pagbabago sa mukha ng bata. Si Mario, na kanina lamang ay puno ng takot, ngayon ay tila nawawala sa sarili. Ang katawan niya ay nanginginig, pero ang mga mata niya ay parang nawalan ng buhay. Mang Tasyo, umalis na kayo, biglang sabi ni Mario, pero ang boses niya ay iba, malamig at wala ng emosyon. Hindi niyo sila kayang labanan. Walang makakagawa niyan. Sa puntong iyon, biglang sumagi sa isipan ni Mang Tasyo ang mga kwento tungkol sa pamilya ni Mario. Noon pa man, usap-usapan na ang angkan ng bata, ay may malalim na koneksyon sa mga kwentong kababalaghan. Ang kanyang lolo, si Mang Emil, ay kilala bilang manggagamot na minsang humarap sa isang nilalang mula sa gubat. Pero ang kwento ay laging bitin, hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang engkwentro. At ngayon, tila lumalabas na si Mario ang sumunod sa yapak ng kanyang lolo, pero hindi sa paraang inaasahan. Mang Tasyo, hindi niyo ba napapansin, tanong ng nilalang, ang boses nito ay parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ang dugo niya ay konektado sa amin. Siya ang tinawag, hindi kayo. Ang papel niyo lang dito ay tagamasid. Sinubukan ni Mang Tasyo na magprotesta, pero sa bawat salita niya, nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang katawan. Ang hangin ay tila umaabot na sa kanyang mga baga, at ang mga anino sa paligid ay unti-unting bumabalot sa kanya. Napansin niyang ang mga buntot pagi na dinala ni Mario ay nagsimulang gumalaw, na para bang nagkaroon ito ng sariling buhay. Sa bawat galaw ng mga ito, parang mas dumidilim ang paligid. Sa baryo naman, nagsimula ng mapansin ng mga tao ang kakaiba. Ang mga ilaw sa kanilang mga bahay ay kumikislap, at ang mga hayop ay biglang naging maingay. Ang mga matatanda ay nagtipon sa kapilya at nagsimulang magdasal. May nangyayari sa gubat, sabi ni Aling Puring. Nararamdaman ko. Parang hindi naligtas ang baryo natin. Sa gubat, biglang narinig ni Mang Tasyo ang isang pamilyar na tunog, isang mahinang iyak na parang galing sa batang si Mario. Tumingin siya sa bata at nakita niyang may tumutulong luha sa kanyang mga mata, pero nanatiling matatag ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mang Tasyo, kailangan ko itong tapusin, sabi ni Mario, halos pabulong. Kung hindi, mas maraming magdurusa. Bago pa makasagot si Mang Tasyo, biglang nagbago ang anyo ng nilalang. Ang katawan nito ay tila naging mas malinaw, at ang anyo nito ay parang tao na. Pero ang mukha nito ay nananatiling hindi maaninag. Tila nagsisimula ng umusbong ang susunod na yugto ng kanilang engkwentro. At si Mang Tasyo ay naiwang walang magawa kundi panoorin habang si Mario ay tila nawawala na sa kanyang sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, ang isang tanong ay bumalot sa isipan ni Mang Tasyo. Ano ba talaga ang ugnayan ni Mario sa mga nilalang na ito, at ano ang kanilang tunay na plano? Habang ang paligid ay lalong nababalot ng dilim, si Mang Tasyo ay hindi na nakagalaw. Ang mga buntot pagi na nakakalat sa lupa ay tuluyan ng gumalaw na parang buhay, umiikot sa paanan ni Mario. Ang bata, na tila tuluyan ng inangkin ng presensya ng mga nilalang, ay tumingala sa langit.
Ang mga mata niya, na dati puno ng takot, ay naglaho sa isang nakapangingilabot na liwanag. Hindi na ito tungkol sa akin lang, sabi niya, ang boses niya ay malamig at parang hindi na siya mismo ang nagsasalita. Biglang humakbang si Mang Tasyo papalapit, pilit na nilalabanan ang bigat na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya mawari kung saan niya hinuhugot ang lakas, pero alam niyang hindi niya maaaring iwan si Mario sa ganitong kalagayan. Mario, tama na. Huwag mong hayaan na kontrolin ka nila, sigaw niya, halos hindi naririnig dahil sa malakas na pag-ugong ng hangin. Ang mas malaking nilalang ay tumingin kay Mang Tasyo. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito sa isang boses na puno ng puot. Hindi mo siya maililigtas. Siya ang pinili, at hindi mo maintindihan ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Mula sa lupa, tila may mga ugat na nagsimulang umusbong at unti-unting pumalibot kay Mario. Ang mga ugat na ito ay tila puno ng enerhiya, kumikislap na parang kidlat. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sigaw ni Mang Tasyo, sabay humawak sa isa sa mga ugat na umaabot kay Mario. Nagulat siya nang maramdaman niyang parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan, pero hindi niya binitiwan. Sa halip, hinila niya ito ng buong lakas, pilit na inaalis mula sa katawan ni Mario. Narinig niya ang sigaw ng bata, at sa isang iglap, ang liwanag sa mga mata nito ay tila nawala. Bumagsak si Mario sa lupa, hingal na hingal, habang ang mga ugat ay umatras pabalik sa lupa. Ang unang nilalang, ang mas maliit ngunit mas nakakatakot, ay tila napaatras din, hindi pa tapos ang lahat, sabi nito, bago tuluyang nawala sa anino ng mga puno. Ang mas malaking nilalang naman ay hindi kumilos, ngunit ang presensya nito ay unti-unting nawala, na para bang natunaw sa hangin. Sa kabila ng pag-alis ng mga nilalang, naramdaman ni Mang Tasyo na hindi pa rin ligtas ang lahat. Mang Tasyo, mahina ngunit malinaw ang boses ni Mario. Tila nagising ito mula sa isang masamang panaginip. Ngunit bago pa siya makatayo ng tuluyan, napansin nilang ang mga buntot pagi sa lupa ay nagsimulang matunaw. Ang likido mula sa mga ito ay bumuo ng isang maliit na lawang itim na tila sumisipsip ng liwanag mula sa paligid. Ano yan? Tanong ni Mang Tasyo, pero bago pa sila makalayo, ang lawa ay biglang sumiklab at naglabas ng isang anino na mabilis na gumapang papunta kay Mario. Walang nagawa si Mang Tasyo, kundi subukan itong harangan gamit ang sarili niyang katawan. Pero bago pa tumama ang anino, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Tumigil na kayo! Napalingon sila at nakita nila si Aling Puring, hawak ang isang sinaunang anting-anting na kumikinang sa dilim. Hindi niyo kayang kunin ang batang ito. May proteksyon siya, at hindi niyo mababali ang sumpang itinakda ng kanyang lolo, sabi niya, puno ng tapang. Ang anino, tila natakot, ay biglang naglaho kasama ng itim na lawa. Si Aling Puring ay lumapit kay Mario at niyakap ito ng mahigpit. Pasensya ka na, Mario. Hindi namin agad nasabi sa iyo ang totoo. Pero ngayon alam mo na ang bahagi mo sa kwento ng pamilyang ito, sabi niya, habang si Mario ay nakatingin sa kanya, litong-lito. Sa puntong iyon, unti-unting nagbalik ang katahimikan ng gubat. Ang mga nilalang ay nawala, at si Mario ay ligtas, ngunit hindi maikakailang may iniwang bakas ang nangyari. Ang gubat ay hindi na katulad ng dati, at kahit si Mang Tasyo ay alam na ang baryo ay hindi pa tuluyang ligtas. Habang sila ay naglalakad pabalik, may isang tanong na iniwan sa isipan ni Mario, ano pa kaya ang hindi nila sinasabi sa kanya? At ang higit na nakakatakot, babalik pa kaya ang mga nilalang? Pagdating nila sa baryo, tahimik ang lahat, ngunit sa malayo, ang kaluskos ng hangin sa mga dahon ng puno ay parang nagbabanta na may paparating pang mas malaking unos. Habang unti-unting naglalakad pabalik sa baryo sina Mang Tasyo, Mario, at Aling Puring, dama pa rin nila ang bigat ng nangyari. Bagamat nawala na ang mga nilalang at nagbalik ang katahimikan ng gubat, ang mga tanong ay nanatili, mga tanong na pilit iniiwasan ni Mario pero ramdam niyang kailangan niyang sagutin balang araw.
Si Mang Tasyo, bagamat sanay na sa hirap ng buhay, ay halata pa rin ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang simpleng pagpunta nila sa gubat para magdala ng buntot pagi ay mauwi sa ganitong kaguluhan. Mario, basag ni Aling Puring sa katahimikan, oras na para malaman mo ang buong kwento. Hindi mo kasalanan ang mga nangyari, pero ang dugo sa iyong ugat ay may kasaysayan na hindi mo maiiwasan. Huminto sila sa tabi ng malaking puno malapit sa gilid ng baryo, kung saan tahimik na tumatakbo ang isang ilog. Doon nagsimula si Aling Puring magkwento tungkol sa pamilya ni Mario, lalo na ang kanyang lolo na si Mang Emil. Si Mang Emil pala ay hindi simpleng manggagamot, kundi isang tagapangalaga ng baryo mula sa mga nilalang na mula pa sa sinaunang panahon. Bilang tagapagmana ng tungkuling ito, si Mario ang susunod sa linya, kahit hindi niya palubos na nauunawaan ang bigat ng responsibilidad na ito. Kaya kang tinawag ng mga nilalang, Mario, patuloy ni Aling Puring, ay dahil nakikilala nila ang kapangyarihang taglay ng dugo mo. Pero tandaan mo, hindi ka nila pag-aari. May kakayahan ka pa rin piliin ang landas mo. Si Mario ay tahimik lamang na nakikinig. Ang dami niyang gustong itanong, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang kwento ng kanyang lolo ay laging bahagi ng mga alamat ng baryo, pero ngayon, nalaman niyang totoo pala ang lahat ng iyon. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao, halata ang takot sa kanilang mga mukha. Si Aling Puring ang unang nagsalita, sinigurado sa lahat na tapos na ang panganib. Ngunit kahit tapos na ang gabing iyon, malinaw na sa lahat na nagbago na ang baryo. Si Mario, na dati kilala lamang bilang batang nagtitinda ng buntot pagi, ngayon ay kinikilala bilang may kaugnayan sa isang mas malalim at mahiwagang kwento. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Aling Puring turuan si Mario tungkol sa mga sinaunang paniniwala at ritual ng kanilang pamilya. Bagamat hindi pa handa si Mario na tanggapin ang lahat, unti-unti niyang nauunawaan na hindi niya maitatanggi ang koneksyon niya sa mga nangyari. Si Mang Tasyo naman ay bumalik na sa kanyang tahimik na pamumuhay, ngunit hindi na niya malilimutan ang nakita sa gubat. Naging aral sa kanya ang gabing iyon, na may mga bagay sa mundo na hindi kayang unawain ng kahit gaano karaming karanasan o lakas. Sa baryo, unti-unti ring bumalik ang normal na buhay. Ngunit sa bawat kaluskos ng dahon sa gabi o biglang pag-iyak ng aso, hindi maiwasan ng mga tao na maalala ang gabing iyon. Para kay Mario, alam niyang darating ang araw na muli siyang tatawagin ng gubat. Pero sa ngayon, mas pinipili niyang ituon ang sarili sa kanyang pamilya at mga kaibigan, pinipilit na gawing normal ang kanyang buhay, kahit na alam niyang hindi na ito magiging tulad ng dati. Sa kabila ng lahat, nanatili ang isang misteryo, bakit biglang nawala ang mga nilalang? At totoo nga bang tapos na ang lahat? Sa malayo, sa gilid ng gubat, tila may aninong gumalaw, ngunit hindi ito pinansin ng mga tao. Para kay Mario, ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit dala-dala niya ang aral na kahit gaano kahirap o kakomplikado ang isang sitwasyon, may lakas at tapang sa pagharap dito. Habang ang araw ay tuluyang sumikat at ang baryo ay nagising sa panibagong araw, nanatili si Mario sa tabi ng bintana, tahimik na nagmumuni-muni. Ang gubat ay mukhang mapayapa mula sa malayo, pero alam niya na ang tahimik na itsura nito ay maaaring nagtatago ng mas malalim na kwento. Sa wakas, nagpasya siyang tanggapin na bahagi siya ng alamat ng kanilang pamilya, ngunit alam din niyang may oras at pagkakataon para sa lahat. Sa ngayon, pinili niyang yakapin ang normal na buhay, kahit pansamantala lamang.